joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah. Love praise. Okay, sige, good afternoon. So, welcome po ulit sa ating Bible study. Warm up muna ba tayo? Yung kahit yung mga bagong, bagong verses na lang muna. No? Ano ba yung bago natin? Job 28 na? Sige, ano yung Job 28:28? Sinuri muna daw. Narito. Ako. Job Sige, ma'am. 28 verse 8. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Wow.
Okay. Job 28:28 na. So, ayun, yun po yung bago. And yun, paalala sa atin lahat na ang ah, takot sa Diyos, no? Yun po yung karunungan at yung paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. So, yun talaga dapat ang laging nangyayari sa atin. Yung takot sa Diyos at paghiwalay sa kasamaan, no? Okay. So, sige, mag-start tayo. And for this afternoon, bagong libro, or ito hindi pa natin nasisimulan. So, ngayon pa lang po talaga. So, Mark, no? Magsisimula tayo sa Mark. Actually, kanina, nag-iisip ako kung buong Mark, kung susundin ko ba yung yung chronology na binabasehan din natin sa ating reading. Pero yun na parang naano ko na mas okay na anuin natin yung mga eksena. I mean yung bawat story. So for this afternoon, hanggang verse 8 muna tayo. And then pagkatapos niyan, magja-jump tayo sa John. Kasi ang focus natin muna yung sa simula, yung about kay John the Baptist muna. Kasi kung dediretsuhin natin yung Mark chapter 1, so andun na, mababasa natin yung baptism ni Jesus Christ, yung pagsimula ng ministry, pagpapagaling. So, parang mas maganda ata na sabay-sabay siya. And then, babasahin natin siya mula dun sa 4. So, isasabay natin talaga para makita natin yung mga differences, tsaka makita natin doon yung mga details na meron dito, na wala dito. So, ngayon, hanggang verse 8 tayo sa Mark muna. Okay? So, hindi muna natin naubusin yung buong Mark. Alright. So, I think familiar na kayo lahat. So, I'm expecting na makakapag-share kayo, no? Patungkol dito sa Mark chapter 1 verses 1 to 8. Okay? So atin pong basahin muna. Yan na, pwede pakibasa from verses 1 hanggang 8. Share ko lang yung screen ko. Okay po. Mark 1 verses 1 to 8. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na taga-bautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Okay, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa pamagitan lamang ng iyong tanging anak na si Jesucristo. Salamat sa biyaya, sa iyong habag at iyong awa. At salamat Panginoon dahil tunay nga na ikaw ang kumikilos sa bawat buhay ng iyong mga mga nililigtas. At salamat Panginoon sa iyong salita na siyang tunay
na magpapalago sa amin, sa karunungan na nagmumula sa iyo. At ito'y tunay ngang maging kaunawaan sa amin, na siyang magtuturo sa amin na gawin ang iyong kalooban at hindi gawin ang aming kalooban, mga bagay na naayon sa mundo. Patuloy mo kaming ingatan sa pamagitan ng pagbabago ng aming mga isipan, sa pamagitan ng iyong salita, O Diyos. Ng aming buhay ay lalakaran ng mabuting gawa na iyong inihanda para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yun po yung sulat ni Marcos or ni Mark patungkol po sa pagsisimula po ng ebanghelyo or gospel patungkol ebanghelyo ni Jesucristo, sabi nga dyan ni John Mark, na. So, okay, bago po tayo magsimula, I think nararapat po na magkaroon tayo ng background check patungkol po kay Mark, at kung para kanino itong account na ito o yung pagsusulat na ito ay para po kanino, no? Maganda yon kasi makakatulong siya sa atin na maintindihan at maunawaan itong pamamaraan ng pagsusulat po ni John Mark, no? O ni Mark. So, meron po ba ditong nagbasa, no, patungkol sa introduction or book introduction, no? Nagbuklat ng kanilang mga study Bibles or nagtry na mag-search. Kasi natatandaan ko, no, lagi kong ina-encourage kayo na gamitin nyo yung mga resources na meron tayo bago kayo mag-aral ng isang libro. Tingnan nyo muna yung background niya kasi malaking tulong po yun para hindi tayo magkaroon ng maling pagkakaintindi or unawa, no, ng nakasulat, no? So, any information na inyo pong may share ayon po sa inyong pag-aaral dito sa Mark. So, ano yung mga naintindihan nyo po, natandaan nyo sa introduction ng naisulat, no? Patungkol dito sa Mark. Sige, anyone po? Kilala nyo po ba si John Mark? Tol, si John Mark ba yung yung hindi sinama ni Pablo? Siya yun, Tol. Yun na yung natandaan ko. Okay. Ayan, isang information po patungkol kay John Mark is, po siya? Siya po yung hindi sinama ni Pablo sa second missionary journey ni Pablo. Kasi po si Pablo, meron po siyang tatlong missionary journey. Okay? Yung una, hindi ko lang po na-review kung saan yon, but yung unang missionary journey po ni Pablo, ang kasama niya doon ay si, I forgot kung anong tama, Barnabas ba? Si Bernabe or Barnabas sa Tagalog. At kasama niya din doon si John Mark. So si John Mark po ay pinsan ni Barnabas. Okay? Now, si Barnabas po, mababasa niyo po yan sa Acts. Mas makikita niyo po yung information about Barnabas sa Acts, in which parang sila nga po yung tandem ni Pablo. So, nangyari po, sa unang missionary journey ni Pablo, kasama si Mark, John Mark, at si Barnabas, parang umano po si John Mark, no? Iniwan sila sa daan. I mean, kumbaga hindi nagpatuloy po si John Mark. Okay? Parang siguro na-discourage or hindi niya kinaya or kung sino man dito makakapag-cite ng reason. Pero yun, nag-stop siya, no? And then bumalik siya sa Jerusalem.
And so, dahil po dyan, yun po yung dahilan actually, bakit hindi na po sinama ni Pablo si John Mark sa pangalawang missionary journey ni Pablo. Sinabi ni Barnabas na isama natin si John Mark, pero yun nga, sinabi ni Pablo na hindi na, no? Kasi baka, parang ang pagkakatanda ko, baka makapag-cause ng delay, baka nga maulit muli yung ni John Mark, no? Nung nangyari nung unang missionary journey. So, dahil po doon, nagkaroon po ng parang diskusyon si Barnabas at si Pablo. Parang nagkainitan sila, sabi nga doon, heated arguments, parang ganun. Then, dahil po doon, naano po sila, nag-divide po si Pablo at si Barnabas. Ibang daan ang pinuntahan ni Barnabas at sinama niya si John Mark. Si Pablo naman, ang sinama niya nakalimutan ko sino yung sinama niya, pero along the way, sumama si Timothy kay Paul. So, ibig sabihin, yun nga, nagkahiwalay sila. So, kumbaga, parang si Pablo, nagkaroon talaga ng bad record si John Mark kay Pablo dahil nga sa ginawa niya. Okay? And so, dun pala sa pag ano pala ni John Mark, doon pala parang si Peter yung naging mentor ni John Mark. No, kasi bata pa po si John Mark nung unang missionary journey. And then parang ang naging mentor nung pagbalik niya at yung pag-reject ni Pablo sa kanya, ang naging mentor niya talaga si Peter. Even kung mababasa niyo po sa 2 Peter or sa 1 Peter, gano'n na lamang ka-close yung relationship po ni John Mark at ni Peter to the point na sa letter ni Peter, tinawag ni Peter na anak niya si Mark. Hindi ko lang po na note kung anong version. Basta nasa 1 Peter, 2 Peter po yun. Sabi niya, yun, tinawag niyang anak niya si Mark, in which doon niyo makita yung deep relationship din, no, ni Peter tsaka ni John Mark. And pagkatapos po nun, later on, mababasa nyo din sa mga letters ni Pablo na kumbaga napatunayan na ni John Mark na nag-mature na talaga siya. And so, in-acknowledge naman ni Pablo yung growth and maturity ni John Mark. So may mababasa din po tayo sa ilang letters ni Pablo na kung saan sinali ni Pablo si John Mark, and yung description na po yung paglalarawan ni Pablo kay John Mark is yun nga, yung kasama na sa manggagawa, no? At mapagkakatiwalaan. And natandaan ko din, nag-send ng letter si Pablo sa, nakalimutan ko kung saan yon, pero ang instruction niya, tanggapin nila si John Mark kapag pumunta doon si John Mark. So doon yung makita na naging co-laborer na talaga nila Pablo si John Mark. So you see, even though na sa simula nagkaroon ng setback, no, si John Mark, pero ang Panginoon, basta talaga may sinimulan siya sa taong yun, tatapusin niya. So I think John Mark is isa sa mga good testimony ng isang taong niligtas talaga ng Panginoon that will really grow. Yung taong talagang iyon, he will grow and he will be used by God. No? Ayun, isang maganda example si John Mark. And even, makikita nyo ngayon, isa siya sa mga ginamit ng Panginoon upang isulat, no, ang ebanghelyo ni Jesucristo. So you see, no? And sabi din, ayon lang din sa nabasa ko, ito palang account na ito na sinulat ni John Mark is parang ano lang to, no? Hindi talaga siya yung pag-chronological o yung sunod-sunod. Hindi yun yung intention ni Mark sa pagsulat nito na magkaroon tayo ng sunod-sunod na account about sa story ng buhay ng Panginoong Jesus. But itong sinulat niya is patungkol sa kung ano yung matatandaan niya na sinasabi or tinuturo ni Pedro sa kanya. Kasi po si John Mark pala ay naging interpreter at writer ni Peter.
So, yun yung naging parang ministeryo ni John Mark nung siya ay mga bata pa. Okay? So, yun po yung mga iilan sa information na makikita natin kay John Mark. And so, makita natin doon yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, no? Which is really a great encouragement sa atin. Yung mga setbacks talaga natin, God allowed it to happen, no? Pinahintulutan, pero doon mo makikita yung pagkasoberanya ng Panginoon na ngayon tingnan nyo yung kadakilaan ng Panginoon sa pagkilos niya sa buhay, no, nito ni John Mark. And another information din na pwede ko pong ma-share sa inyo, sinulat po ito ni Mark. Sabi nila nang nasa Italy na po si Mark. Okay? And hindi ko lang po alam or sure kung siya po ba ay nakulong during this time. Pero ito po yung mga time na laganap po yung mga persecution or yung pag-uusig sa mga mananampalataya. So, ibig sabihin po, ito po ay sinulat ni John Mark para po sa mga Roman believers or yung mga Gentile believers sa Roma. Okay? Yun po yung audience ni Mark. Hindi po mga Hudyo but mga Hentil, specifically po sa Roma. Okay? Yan po yung mga recipient ng account na ito. So, yun yung mga, I think yun yung background ng ating babasahin ngayon. And tingnan natin kung paano ito makakatulong sa atin sa pag-aaral natin. Okay? Pero baka may maidagdag pa kayo. May mga nabasa po ba kayo patungkol kay John Mark? Or about dito sa book itself? Tol, madagdag. The book itself, yun nga. Kaya lang natin talaga ang iglesia tinatanggap itong account ni John Mark, ano? Dahil nga sa apostleship ni Peter. Yung title niya, syempre, title is kumbaga account according to Mark. But mas pwede nating maano talaga ba na dito natin nakikita na the true gospel is transmutable. Ibig sabihin, you don't need to claim it na nanggagaling sa'yo, galing sa Panginoon directly. No? Na magbo-boast ka na you are an apostle. Gaya nga nang na-pointed out kahapon, no? There are only 12 plus 1 apostle. And doon ay masaya tayo. No? Kasi alam natin yung origin. No? Alam natin yung origin ng gospel. Alam natin yung origin ng church, being the apostolic church. So, ngayon ko lang ito naiintindihan, naunawaan regarding apostle. Dati, hindi ko nga mapagtanto kung anong kaibahan ng apostleship sa discipleship. But, syempre, even the apostle, kailangan nilang dumaan sa pagiging disipulo. Just like John Mark is a disciple of Jesus Christ through Peter, his apostle. Parang ganun lang. So, we believe in one gospel and we believe that the gospel is one and true gospel. It is apostolic in such a way na it is only transmitted through the apostles. So, yun yung wag nating si John Mark hindi siya gumagawa ng bagong gospel. But it is the old one. It is the old one. So, yun lang muna yung yung parang introduction ko rin for John Mark.
Amen. So, napakahalaga talaga na maunawaan yun natin, no? Lalong-lalo na sa ebanghelyo or yung gospel na pinangahawakan natin. Yun nga, sabi nga kanina, ito pong sinulat ni John Mark is patungkol lang din sa kung ano yung matatandaan niya. And yes, sa pamagitan ng banal na espiritu, no, sa pagsusulat niya nito, nakita niyo na iyon ay turo or mga salita na nagmula sa apostol, no, ng Panginoong Hesus na si Pedro specifically. And so doon natin makita na yung nag-iisa talaga, no, na tunay na iglesia ni Kristo. And so the message na pinangahawakan nito ay hindi gawa-gawa, no, but may isang pinagmulan. At yes, ito ay mula sa Panginoong Hesus na kanyang binigyan ng otoridad, no, itong mga apostol. And so Mark bilang isang disciple or follower din, no, hindi siya gumawa, no, hindi siya nag-create ng bago, bagkus ito lamang ay inihayag niya, no, na naipasa lang din sa kanya. Okay, sige tol. Ayun. So yun, maganda talaga yung introduction. Same as how we treat every chapter, di ba? Minsan, ang kagandahan ng mga chapter ngayon sa mga libro, nakikita natin yung tema. So, kaya nga, great importance yung mga 1-1, John 1:1, Mark 1:1, Luke 1:1. Actually, yung mga Old Testament nga Old Testament books, yung title ng book is yung first word, mga unang salita, no? Yung mga pinagmumulan talaga. Kaya napaka-genius lang, no, na sabi ni Mark sa verse 1, ang pasimula ng ebanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos. Kumbaga, dito pa lang, no, hitik na siya sa theological view ng isang John Mark na disciple ni Apostle Peter. No? Dito nakita natin na si Jesus nga ay anak ng Diyos. Di ba nga, pag nag-share tayo ng gospel noon, tol, one of the memory verse is Mark 1:1. Kasi it is one of the pillars dun sa Bridge to Life na ginagamit namin dati. That is the Son of God. So, ngayon ko lang naintindihan na to share the gospel, dito si John Mark is a gospel, not just sharer. He is a preacher of the word. Preaching ang ginagawa ng mga apostle kasi kaya ganito rin yung pagsulat ng mga disciples nila. Yun nga, yung Mark 1:1, yung theological statement dito, Jesus Christ is the Son of God. And dito na magkakatalo kung paano mo tatanggapin. I mean, hindi kung paano mo tatanggapin, pero kung ano ayon sa Diyos, yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo. So, yun yung dapat doon tayo magre-revolve sa study natin ng salita ng Panginoon. Pag sinabi ba ng Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos, anong ibig ipakahulugan noon? Di ba? So, definitely, kasi nga, naniniwala tayo sa sola scriptura sa 2 Timothy 3:16 through 17. Tama, di ba? So, definitely, scriptures alone will also teach us, kumbaga, tuturuan tayo kung ano ba talagang ibig sabihin ng si Jesu Cristo ay anak ng Diyos. So, in light of yung mga truths, no? In light of the truth,
meron tayong reference sa John naman, John 3:16. That He is the only Son. Siya lamang ang anak ng Diyos. No? Siya lamang ang nag-iisang anak ng Diyos. So for me, it is foundational talaga, no? Yung sinabi yung naunang sentence dun sa Mark 1:1. Ano ibig sabihin pag sinasabi ng Diyos, no? Kasi ang Diyos ang nagsasabi dito, it is His gospel. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. So, ang ginano dito, si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Sabihin, pinapakita dito, nakalimutan ko lang kung anong tawag dito, no, pag sinasabi mo. Parang yung Shema kasi, di ba? Hear, O Israel, the Lord is one Lord. No? Kumbaga talagang yung mga ganong statement, theological statement. And we believe that theology is life. No? Dito natin talaga nakikilala ang Diyos na tunay at ang kanyang sinugo na si Jesucristo. So yun. So para sa akin, yung unang magiging discussion natin is about dun sa hindi title, pero pag sinabi mong Jesucristo, anak ng Diyos. So ano ang meron sa isang anak ng Diyos? So parang ganun. So introduction is very important. So yun, just like how John Mark introduces the gospel to his reader. Okay, so yun po yung tanong. No? Paano natin naunawaan? Well, yung tanong ko is paano natin naunawaan, pero wag po tayong magkakamali. Ang tanong natin is kung paano ito inihahayag, no, ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, ng kanyang sinabi na si Jesucristo ang anak ng Diyos or ang tanging anak ng Diyos. Sa atin pong mga naunawaan, or sa atin pong mga pag-aaral, no? Ano na po yung ating naunawaan kapag sinabi nating anak ng Diyos? I mean, I'm talking specifically patungkol po kay Jesus Christ. And kapag nabasa mo sa Bible na siyang anak ng Diyos, ano yung pinapakita nito? Is it the literal meaning na siya ay anak na, I mean, tulad ng nito sa biological natin na ito si Jesus ang aming ama. I mean, Jesus po kasi pangalan ni Daddy, no? Yan, ganun ba? Or ano yung niya? Yeah, magandang tanong yan actually kasi yung gaya nga po ng lagi ko na rin sinasabi, kailangan talaga na magkaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa bawat salita, di ba? Kaya nga po binibigyan natin ano yung baptism, ano yung repentance, ano yung salvation. And this time, I think another phrase or katotohanan nating maunawaan is Jesucristo ang anak ng Diyos. So dahil sinimulan ni Kuya, sige tol, simulan mo na rin. Sige. So ito lagi lang natin tatandaan, no? Yung ginagawa natin na ganitong uri ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi to pahirapan tayo. Para sabihin na masyado namang kinokomplika yung bawat salita, no? Actually, sabi nga ni R.C. Sproul, everyone is a theologian. Kumbaga, lahat tayo, kung ikaw ay tunay na binuhay ng Diyos, automatic you are a theologian. Kasi, kaya ka nga buhay dahil sa pagkakakilanlan mo sa Diyos. Kaya, wag nating, hindi na natin kayang ilimit pa yung mga limitadong utak natin. Ang kaya nating gawin is palawigin yung limitadong utak na meron tayo. Kaya nga sabi ni Pablo rin, no, sa 1 Corinthians chapter 13 verse, nakalimutan ko yung verse, basta yung
For now I know in part, no? Pero but then I will see sa ngayon ay yung aking paniniwala, ang aking mga naiintindihan, it is parang riddle sa akin. Kumbaga para siyang stained glass pa, no? Parang hindi mo pa makita talaga yung tawag dito, yung alam mo yun, yung puro na nagmumula kay Kristo. Verse 8 yata tol. Basta somewhere. But time will come when we see God in His glory. Kung tayo ay makikita na natin siya face to face, malalaman natin ang lahat ng bagay. Malalaman natin ang lahat. 1 Corinthians 13:12. 13:12. Ito, ano natin? Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito, this is our hope. Makikita natin ng mukhaan. Pag sinabing mukhaan, face to face, nakita mo na eh. So imagine that. Let us imagine yung lahat ng pagkakaalam natin ngayon is just a parang dim pa, kumbaga isang salamin na malabo pa, no? Pero hindi yun nangangahulugan na hindi natin siya nauunawaan. But our hope, no, na when yung consummation na tinatawag, yung tinatawag na the end, or mas maganda, the fullness in its fullness. Kumbaga, pag talagang doon na siya sa yun nga, the consummation or yung fullness of time, then that time hindi nga binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo yung authority para malaman yan. Sabi nga niya, only the Father has the authority, not even the Son, no, has the authority to know these things. Pero ano ang meron? Ano ang meron tayo? O ng isang apostol? Alalahanin po natin na yes, sabi nga ni Rel, no, there is only 13 plus 1. Actually, meron pang another one, and that is yung preeminent Christ. No? Siya yung pinaka sa lahat, the greatest of all the apostles. He is the ultimate apostle. Jesus Christ is the ultimate apostle. And yun yung gusto nating makita, no, sa huli. But then, malabo nga to, pero hindi to nangangahulugan na hindi natin naunawaan. Kaya, mga kapatid, it is an encouragement. Pag hindi nyo naunawa ang lubusan. Kasi hindi naman talaga pa appointed by this time na maintindihan mo talaga ito fully. Sabi ko nga sa comment doon sa sermon, meron talagang mga biniyayaan ng Diyos to preach, no? Mga preacher talaga na talagang napakaganda nilang mag-exegesis. But even yung pinakamagagaling na exegesis is not perfect. So ito yung essence nitong 1 Corinthians 13:12. There will come a time that the perfect will present itself. No? But that doesn't mean that you don't know the gospel. You know the gospel. Kaya pwede mo siyang paluwigin. How? And ano yung instrumental nito? Paano to na ibibigay sa bawat disipulo? Kasi hindi ka talaga makakaunawa kung hindi ka disipulo eh. Yun yung kung sa salvation there is order, meron ring order sa pagkakaunawa. Walang nakakaunawa na hindi dumaraan sa pagiging disipulo. Even the apostles. Kaya nga, pinagbawalan pa ni Pedro si Jesus Christ na mamatay. But he claimed na nauunawaan niya yung lahat ng mga sinasabi ni Jesus Christ. Well, yes, nauunawaan niya. Pero ito yung pinakabuod nitong 1 Corinthians 13:12. No? Yung our hope is
there will come a time, in God's time, no? The perfect will come. Ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong perfectly understand. Lubos kong maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. So, yun. So, ito lang talaga yung meron tayo, no? Sa pagba-Bible study natin, to know God. No, James 17:3. Kasi, paano natin nalalaman na yun yung main, yung dapat major natin? Hindi ko sinasabi na may mga minor. Yes, merong minor doctrines by category, but all doctrines are doctrines of Jesus Christ. Kaya nga pag nagkakamali ka sa mga minor doctrines, marahil dahil nagkakamali ka sa major na doctrine, no? Alalahanin po natin that theology is systematic. Kaya kung may mga blind spots ka, pwede mong questionin, talaga bang ikaw ay disipulo, no? Kasi when you are a disciple, though hindi mo talaga fully ma-understand right now, pero alam natin, our hope is we will understand all about it in God's time. So the same with, sabi ng Panginoon, si Yesu Cristo ay ang anak ng Diyos. And talagang ngayon lang talaga natin naunawaan yung lasak na laging kino-quote na gospel verse, no? Yung John 3:16. About the one and only Son. Yung monogenes, natin yung napag-aralan na natin dati. Kaya nga, alam natin talaga na yung Iglesia ni Cristo ni Manalo ay hindi ang tunay na iglesia ng Diyos, no? Kasi hindi nila nauunawaan yung pag sinabing si Yesu Cristo ay anak ng Diyos. Kasi kung naunawaan nila, then sasabihin nila na tunay na si Yesu Cristo ay Diyos at hindi siya tao na katulad natin. Hindi maihahambing, no? Walang mapaghahambingan, no? Yung pagiging anak, kasi iisa nga lang siya eh. O kung kanino mo ihahambing ang Panginoong Jesucristo? To none, no? Because He is preeminent. He is not second. Ang turo nga sa atin ng mga apostol, no? The first of many fruits. Yes, merong pagkakatulad, pero napakalaki ng hindi pagkakatulad. Yung pagiging anak ng Diyos natin because we are adopted. But Jesus Christ, He is begotten. Begotten of the Father. The only begotten of the Father. Kaya nga pag napapansin ninyo, no, sa translation ng NASB, only Jesus Christ can claim the Father as my Father. Tayo, paano natin ina-address ang ating Panginoon pag tayo ay nananalangin ayon din sa pananalangin na tinuro ng Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, our Father, di ba? None of us can claim Father as my Father. Only Jesus Christ can do that. So for me, Mark 1:1 is a very essential theological statement. Jesus Christ is the Son of God. So, yun lang muna. Medyo marami na akong sasabi. Ayun na. Actually, nung inaaral ko to, yung focus ko tol is yung ebanghelyo. Hindi ko na nabigyan ng yung Son of God, Jesus, the Son of God. So, pero napaganda na brought up yun ngayon kasi, ayun nga, paano natin ito talaga maipapaliwanag din, no? Kasi actually ito po yung part sa salita ng Panginoon na ginagamit po ng mga kulto upang alam nyo yan, maituro yung mga maling katuruan nila na si Jesus ay isang
ginawa or creation lamang din, no? Kasi sinabi sa Biblia daw na siya ay anak ng Diyos. So, siya ay created being lamang, no? Yun po yung ginagamit nila. Pero yun nga po, habang nag-share si Kuya, nagbasa lang din ako na nakita ko sa God Questions, no? Yun ay magandang resources din natin. So, yung ibig sabihin po ng pag sinabi po pala no, sa Bible na begotten son or tanging anak or dito anak ng Diyos, yun yung binanggit ni Kuya na Greek word tol, no? Greek word yun. Yung pronunciation is monogene. Tama ba? Monogene. Kasi pagbasa ko, monogenes eh. Anyway, monogene. Na, ano tol? Monogene. Hindi, tama. Tama ba? Okay, hindi Jeans, monogenes. kasi jeans. Tama. Jeans. Yan. Pwede rin. Kasi yung jeans, di ba? Jeans is ibig sabihin nun, di ba jeans ginagamit natin siya to describe na kung ano yung meron sa pinagmulan, yun din yung, kumbaga, yun yung napapasa sa atin. Tama ba, Tol? Yun yung, sige, explain mo kasi mas maano ko sa scientific. Hindi, yung sa science, sa pagkakaunawa ko. Ngayon ko lang rin siya na-appreciate mo. Sabihin talaga, yung DNA natin has nothing to do with, kung meron man, DNA ang isang Panginoon, ang isang Diyos, no? It is very different. Kaya nga there's napakalayo talaga natin. No, kung tutuusin, no? And napaka-blessed natin kung tatawagin tayong anak ng Diyos in the end of time, no? Na talagang kilala niya tayo bilang ang mga anak niya. Na wala nang iba pang mas hihigit sa yung ano na yun. yung status na yun, ano? Kaya nga, when we boast in Christ alone. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng reconciliation or adoption na meron tayo ngayon sa Ama. So yun, I don't believe God has DNA kasi He's the creator of DNA. Kumbaga, kaya lang tinawag na monogene kasi He is unique. He is unique. No? Pag iisa lamang talaga siya, walang mayahambing sa kanya. Kaya si Kibuloy, wala talaga yan. Okay, so yun lang tol. Hindi ko na masyadong i-elaborate na. So yun nga, gusto ko lang din i-share sa inyo yung naunawaan ko na yun nga, yung phrase na begotten son or one and only son or son of God is mula po sa Greek word na monogene, na ang ibig sabihin po nun is unique or one of a kind. Kumbaga, walang katulad, no? Yun at yun lang talaga. So kapag sinabi pala natin, kapag binasa natin na Son of God or begotten Son of God, only begotten or one and only Son of God, hindi po yun yung pagkakaintindi natin na siya ay pinanganak ng Diyos. Hindi po yun ang pinapakita doon. But, sa salita nga ng monogene, na sila ay iisa ng kung ano sila. Okay? Kumbaga, God, the Father, is God, and so the Son of God, Jesus Christ, the Son of God, is God. So, ang ibig sabihin lang po ng kapag tinawag na Jesucristo, anak ng Diyos, is patungkol po ito sa deity ni Christ, ni Jesus. Ibig sabihin sa pagiging Diyos niya. So, kapag sinabi ng Panginoon na John 3:16, for example, Jesus Christ, the only begotten Son of God, is ibig sabihin, yun nga po na siya lang yung, kumbaga, katulad, no, ng Panginoon, at yun ay si Jesus na siya ring Diyos. So ito ay patungkol sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Okay? Kaya nga, sabi nga ni Kuya kanina, hindi talaga tayo kailanman magkakaroon ng, kumbaga, hindi mailalapit na kung ano tayo sa Panginoon. Kasi nga, we will never be God. We're just human. We're just creation. No? At ang Panginoon ay ang creator. So, yun po yung ibig sabihin ng Son of God. Jesus, the Son of God, ibig sabihin, Jesus is God. Okay?
Yun po yun. Jesus is God. That's it. Hindi po yung sinasabi na creation lang yan siya. Or hindi din po ibig sabihin niya na mababa yung kanyang status sa Panginoon na siya ay yun nga, ito din, ginagamit din to ng mga kulto na Jehovah talaga. Si Jehovah, yung Ama. Jesus Christ, Son lang yan. So, in rank, pangalawa or mababa siya kay Jehovah. Yun pa nga yung sinasabi nila. Pero no, hindi po yun ang ibig sabihin ng Son of God. Okay? Tol, dagdag. Ayan, maganda talaga eh. Maganda talaga tong topic na to. No? Ibibirahin nyo yung introduction lang. Dito makikita natin yung Trinity. Though hindi hayagan dyan, no? Trinity. Yun nga, yung sa pag-explain mo kanina, no? Yung rank status. Tapos, di ba, sa turo rin ng Panginoon na yung turo about yung doctrine ng unforgivable sin, no? Muli, hindi po unforgivable yung magpapakamatay ka, pero hindi ko sinasabi magpakamatay po kayo, no? Kasi kasalanan po yun eh. Ang ibig ko pong sabihin dito, yung ginagamit din ng mga kulto. Yung mga inline dun sa Pentecostal na theology na meron sila. Yung pag magsulat sila ng mga spiritual book nila is ang title Holy Ghost, Holy Spirit, na parang mas tinataas nila yung Holy Spirit kay Jesus Christ. Well, hindi po nagpapataasan to. They are united. United because they are one. Kaya nga sinabi, we are one. I and the Father are one. Hindi niya sinasabi na kung ano si Father, ako rin talaga. That is yung personality. God the Father is very different. Ito para hindi talaga very distinct to God the Son. And God the Son, as well, God the Holy Spirit is very different, very distinct to God, yung first two persons of the Trinity. So yun, as Trinitarian, no, sana ngayon talaga, no, lubos natin itong maunawaan na meron talagang 3 in 1. No? Meron talagang 3 in 1. Na hindi ito nabibili sa tindahan. Ito ay sa simula pa, no, ay siya na. Kaya nga, di ba? Ang very words din ni Jesus Christ sa, I believe, John 8, no? Pag hindi mo ako kinilala or hindi mo ako inappreciate or inappropriate that I am, ako ay siya, siya ay ako, no? Ako ay ako, no? You will die in your sin because only God can forgive sins. Only God. Kaya if Jesus Christ is only human, ibig sabihin, yung talagang deboto ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, they are going to hell. There is no chance. Wala. There is no chance in hell that they are going to heaven because they are destined to hell. They will perish if they believe not. No? Kaya sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, I am, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So kung hindi mo siya tinatanggap bilang anak ng Diyos, bilang Diyos, hindi ka talaga mabubuhay. Wala kang buhay. No? Sapagkat Diyos lamang ang nagbibigay buhay sa taong patay dahil sa kasalanan. Tulad ng sa isang dust na may halong tubig, yung clay. No? Walang buhay yun. Nagkaroon lang ng buhay yun dahil hiningahan siya sa butas ng kanyang ilong. Ganon din tayo. Hinihingahan tayo sa butas ng ating, ewan ko saan pinapasok ng Panginoon. Basta meron siyang butas. No? Sa bawat Kristiyano may butas parati. Na ito ay papasukan ng Panginoon. No? Hindi yung
ang magiging exegesis mo sa Revelation 3:20 ay para bang nagmamakaawa pa sa'yo ang Panginoon na siya ay papasukin mo at para kayo ay you will dine together, no? That is the wrong gospel. No? Mali po yan. Mali po yan yung pagkakakilala natin sa isang Diyos. Ang kilala natin Diyos, He is God, He is life-giving spirit. And that is yun yung main point. Jesus Christ is spirit. No? He is not of the flesh, pero kailangan niya kasing balutin yung kanyang sarili ng flesh. Kasi yung nililigtas niya ay flesh tayo. Flesh, we are flesh. Kaya, sabi ko po kanina sa aking post sa Facebook, no, na kapag ang isang tao ay umaasa sa humanism o yung katauhan, no, siya ay hindi para sa katauhan. Kasi walang nagagawa ang flesh. Actually, ito nga yung ginagamit, ito yung ine-exploit ng kasalanan para hindi talaga ine-exploit ng nakalimutan ko yung sa Romans, parang naging mahina tayo sa laman dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, kaya yung batas ay walang magagawa para iligtas talaga tayo kasi mahina tayo sa laman. And ibahin nyo ang anak ng Diyos. He is spirit. He is the last Adam. Ano ang doctrine natin regarding the last Adam? Or yun nga, the last Adam? No? He is a life-giving spirit. Okay? Yung first Adam, binigyan lang siya ng buhay. No? Pero itong second Adam, siya yung nagbibigay ng buhay. So, you see the difference of that two man. Kaya napakaganda talaga ng gospel, no, yung incarnation, napakaganda pong doktrina talaga ng incarnation. Hindi 'yun para sabihin na naging tao ang Diyos. Hindi ba 'yun para sabihin na tao lamang ang Diyos. Pero siya ay Diyos na naging tao. And that's why Jesus Christ, our doctrine, na meron siyang dalawang nature. Hindi nawala sa kanya, pero nadagdagan siya ng katauhan na meron tayo. Pero hindi na diminish yung kung ano siya talaga. He is a spirit. He is a life-giving spirit. So yun yung ewan ba yun? Chapter 15 ba yun, Tol? Hindi pala, Romans. Basta somewhere in Romans. So yun. Yun lang muna. Amen. And yun ang buhay na walang hanggan. Na siya ay makilala natin at si Yesu Cristo, no? So, kaya nga mapapansin niyo po sa Bible study natin, ito ay patungkol lang sa pagkilala, no? At we praise God kasi inahayag niya yung katotohanan. So, nakakatuwa at nakakapagbigay talaga ng kagalakan sa puso, no? Yun, kanina habang nag-explain si Kuya, doon mo makikita yung yung karunungan, no, na inihahayag ng Panginoon sa atin. And tayo, we agree because binigyan tayo ng parehong spirito. Tayo binautismon sa isang spirito, sa isang katawan. So, yun pa lang, no, it's a great encouragement na patuloy nating pasalamatan ng Panginoon na ang katotohanan ay pinaintindi niya, pinaunawa at inihayag sa atin. So we praise God, no, na verse 1 pa lang tayo and we learned a lot. No? And meron pa nga tayong ibang words din na pag-uusapan patungkol dito. Pero we praise God. And I pray na yun ay mapanghawakan natin and soon, no? Para hindi tayo maligaw sa mga maling katuruan ng mga kulto. And even, matutulungan natin yung iba na naliligaw dito na may papaliwanag natin sa kanila na ang Panginoong Jesus ay Diyos, no? Hindi siya mababa o hindi siya nilalang.
but siya yung nagbibigay ng buhay sa mga nilalang, no? So, yun po, maganda po. We praise God sa mga natutunan natin sa hapong ito. So, doon lang po muna tayo magtatapos. Bukas, papatuloy po muli tayo, no? Verse 1 pa rin po tayo bukas hanggang verse 8. So, we praise God for that. Sige, Tol, paki-lead us into closing prayer. Sige po, tayo manatili sa pananalangin sa aming nag-iisang Diyos. Ikaw po ay tunay na naiiba sapagkat ikaw ay nasa itaas ng mga langit, Panginoon. Binigyan niyo po ng pagkakaunawa na kami ay tao na iyong nilikha at kami ay nilikha para sa lahat ng kabutihan. Ngunit dahil sa aming kasalanan, kami ay nagdusa. Kami ay araw-araw na nahahapo, Panginoon. At kami ay binigyan mo ng buhay. Hindi mo kami iniligtas sa kahirapan ng mundo. Ngunit niligtas mo kami, Panginoon, sa iyong sariling galit, Panginoon. Ayaw mo po na maibuhos ang iyong galit sa iyong mga anak. Kaya kami ay pinagtakpan ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo upang kami ay hindi mamatay sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito po ay good news para sa amin na hindi namin kailangan mag-rely sa aming mga sarili, Panginoon, pero sa iyo lamang. Ikaw lamang ang pinagmumulan, kaya nga po ang pasimula ng Ebanghelyo. Nangangahulugan po na ang Ebanghelyo ay aming tinatanggap dahil sa iyo ito nagmumula at ikaw lamang, Diyos, ang nagbibigay ng buhay. Kaya kung hindi namin hinahawakan ng isang Ebanghelyo na nanggagaling sa iyo, kami ay nakahawak sa bato, hindi sa buhay at tinapay na iyong pinutol-putol nung gabi na ikaw ay itinakda para sa Passover na once for all kami ay maliligtas, Panginoon. Salamat at ito ay inaalala namin sa tuwing kami ay nagtitipon-tipon. Ang iyong kamatayan ay mahalaga sapagkat sa isang binuhay ay mahalaga ang kamatayan, Panginoon. Hindi po ito untimely, hindi po ito ang kamatayan po para sa isang binuhay na ng Diyos ay hindi po trahedya, Panginoon. Pero ito po ay nararapat, it is necessary para aming makita ang kaluwalhatian na ikaw lamang ang nagluluwalhati. Ibig sabihin, ikaw lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa iyong habag, salamat sa mga milagro sa buhay ng bawat binuhay ng Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. See you po bukas. God bless po. Bye-bye. Patuloy po kayo sa Bible reading. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope.